ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Huwebes, Marso 12, tuig 2026. Sinang inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. MPIW nagpasaling hindi magpasagas ang water rates bukod sa tensyon sa Middle East. Operasyon sa opisina nagapabilin nga status quo. BCP og pasangkad ang monitoring kag inspeksyon sa presyo sa mga gasolinahan sa Bacolod City. Gobyerno probinsyal sa Guimaras maghiwat sang consultative meeting tuoy sa ginaduso nga fare increase sa fiber boats. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalig ang Metro Pacific Iloilo Water nga hindi ini magpasaka ang presyo sang ila tubig sa pihak sang ginpatuman nga oil price hike bangod sa tensyon sa Middle East. Suno kay Angelo David Berba, Chief Operating Officer sang MPIW, maskin fuel dependent ang ilang mga pasilidad. Abagaon sang kumpanya ang pagsaka sang presyo sang katunggan ni wala sang kabalag-an ng mga konsumidor nga pagsaka sa ilang nga presyo. Ginpahayag sang opisyal nga pangitaan nila sa paagyagod ma-defer ang pila ka mga programa sang kumpanya agud masalo ang presyo sang gatong. Pasalig nila nga prioridad nilang hindi maapektuhan ang sweldo sang ilang mga empleyado. Dugang niya hindi man sila makapadali-dali patuman sa pagsaka sang water rates bagod maid ang proseso. Kinahanglan pa mag-agi sa Local Water Utilities Administration atis makapatuman sang price increase. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpabaskog pa sang Bacolod City Police Office ang monitoring sa presyo sa mga fuel products sa tarang gasolinahan sa syudad sang Bacolod. Ginmanduan ni BCPO Director Colonel Eugene Rebadomia ang tanang station commanders kag unit commanders nga maghiwat sang inspeksyon sa mga gasolinahan sa ila lugar. Katuyan sining masiguro nga nagasunod ang mga gasolinahan sa government-regulated prices para sa petroleum products sagud malikuan ng overpricing o kung irregularidad. Ginpangabay naman sang BCP ang publiko nga i-report sa publiko o kung sa kapulisan ang anuman nga irregularidad sa presyo sang gatong sa ilang pinakamalapit nga estasyon sang pulis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sang consultative meeting ang provincial government sang Guimaras sagud istoryahan ang ginaduso nga saka sa pletihan sa fiber boats nga ginpresenta sang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative o kung GITMPC. Ginaduso sang kooperatiba ang 10 pesos nga fare increase. Nang pa ni Governor Nava ang panghangkat nga ginapangatubang sa transport sector apang importante man nga balansihon ng interes sang ferry operators kag sa mga pumuluyo. Para masiguro transparency and inclusivity ang provincial government maghiwat sang sinapol upod ang local government units, municipal mayors, consumer advocacy groups, transport sector representatives kag pumuluyo. Pinaagi sini makahuman sa desisyon nga patas kag acceptable sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI Negosyo Center Tigbawa naghiwat sang business consultancy sa mga anay OFW. Detalye sa balita, JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naghiwat sang business consultancy sa mga anay overseas Filipino workers o kung OFW ang Department of Trade and Industry Negosyo Center Tigbawan. Ang consultancy nagatuyong at tuduan kung paano magsugod sa pagnegosyo ang mga OFW nga nag-apply sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program sang OWA
kag sa livelihood program for OFWs reintegration sang DMW. Magluwas sa one-on-one consultation ang Negosyo Center, nagtanyag man sang focus group discussion kag coaching o kun mentoring. Bukas sa iban pa nga interesado nga magtuon sa pagnegosyo ang Negosyo Center Tigbawan nga nahamdang sa Cultural Affairs and Tourism Office sang Banwa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Headline inflation rates ng Western Visayas sa Pebrero nagsaka sa 3%. Detalye ang balita, JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa 3% ang nabalhag na headline inflation rate sa Western Visayas sa Pebrero 2026. Ini ang mas mataas kung ikumpara sa 2.3% kabalhag sa Enero, apang mas marubo sa 3.1% sa Pebrero 2025. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Western Visayas, ang pagtaas ng headline inflation resulta sa mas madasig na pagsaka sa index sang restaurants and accommodation services, pati na sang food and non-alcoholic beverages, kag housing, water, electricity, gas, and other fuels. Nakitaan man sang mas mataas nga inflation ang alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, health, furnishing, household equipment and routine household maintenance, information and communication, recreation, sports and culture, kag personal care and miscellaneous goods and services. Samtang, mas marubo nga inflation rate ang nakitaan sa index sang transport. Wala naman sa pagbago sa education services kag financial services. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. City Government liwat nga gintukod ang Iloilo City Local Price Coordinating Council ug bantayan ang presyo sang petroleum products. Detalye sa balita, Emi Rose Sanchez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaprubahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang Executive Order No. 33 sang Huwebes nga nag-reconstitute sang Iloilo City Local Price Coordinating Council agud bantayan ang presyo kag supply sang basic goods kag petroleum products sa syudad. Sa idalom sang ordinansa ang nasambit nga council ang hugot nga magabantay sa presyo sang basic, essential kag prime commodities lakip na ang petroleum kag fuel products. Pagabantayan Manila ang nagapatuman sang mahalo kon matagas nga presyo sang mga nasambit nga commodities kag ang nagahimo sang illegal price manipulation kag iban pa. Lakip man sa ilang nga mangin responsibilidad ang paghimo sa mga tikang agud mapunggan ang hoarding o kon panic buying. Magapungko nga chairperson sang Local Price Coordinating Council ang alkalde. Miyembro man sang council ang mga pinuno sang ahensya sang DTI, DILG, DA, DOH, DENR, DICT, DOST, kag PSA. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, 4:15 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sa Headliners Boss. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak.
The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Balik kita sa aton nga pangpangalaga diri sa Headliners Boss. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ground depression sa Toboso, Negros Occidental, liwat ginusisa sang mga eksperto. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Liwat din balikan sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental, pinaagi sa Provincial Environment Management Office o CONPEMO One-Stop Shop Technical Team ang ground depression sa Barangay General Luna sa Toboso agud maghiwat sang follow-up assessment para mas mausisa ang kondisyon sang apektado nga lugar kag masiguro ang safety sang komunidad. Sandig sa field observations may bag-o nga mga cracks sa sitio Bugho kag sitio Bairan, magluwas diri may pilaman ka cracks nga naglapad nga patimaan sang padayon nga ground movement sa pila ka area. Ang joint inspection ginhiwat kaupod ang Mines and Geosciences Bureau, Negros Island Region, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kag Toboso Disaster Risk Reduction and Management Office. Iga-release naman sang MGB kung matapos na ang opisyal nga resulta sang geohazard assessment. Panugyan sang PEMO sa mga residente nga mangin mabinantayon kag i-report ang makitaan nga crack, paghulag sang duta o kung kapareho nga hitabo sa mga barangay officials o kon lokal nga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Councilor Nene de la Liana nagpangayo sang pasaylo sa ICHPC na tuy sa mangin pahayag sa sesyon sa City Council. Detalye sa balita, Emmy Rose Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpangayo sang pasaylo si Councilor Nene de la Liana sa Iloilo City Hall Press Corps matapos ang iyang nangin pahayag sa sesyon sang City Council sang Miyerkules. Sa sesyon, makapilaliwat-liwaton sang konsehal nga may aras sang assistance ang Iloilo City Government para sa mga distressed OFWs. Kag inhi niya luyag nga magsala liwat ang headline o kon nga balita nga wala sang bulig ang syudad para sa mga OFWs. Ini matapos ginduso kag maprubahan sang konseho ang ordinansa nga ginduso ni Councilor Shin Mabilog nga naga-institutionalize sang paghatag sang financial assistance para sa distressed kag displaced OFWs nga apektado sang krisis kaangay sang tensyon sa Middle East. Sigin pagwa ang official statements ng Iloilo City Hall Press Corps, nagpahayag sang pagkadismaya ang grupo sa nangin pagpahayag sang konsehal nga wala nagakaangay kag nagapabutyag sang impresyon nga sala ang headline nga ginabalita sang miyembro sang ICHPC. Linako man sang konsehal ang iya nga sala kag ginakabig niya ini nga learning lesson bilang isa ka public official. Dugang niya wala siya sang may ginatungod nga sala o kung anuman nga media institution nga sala ang headline. Ginpayag niya man nga naintindihan niya kag may respeto siya sa trabaho sa media bilang isa man siya ka student journalist sang una. Tama ko nakita nga sa aton press nga siguro na misinterpret ang akong paghambal nga tong term ko nga headline. First and foremost, antes ko hatag sang akon nga akong side, first and foremost, first things first, kung nakasaklaw man ko, pag kung mga naka-hurt man ko sang Balachagon, sang aton press, ang aton media diri nga naga-cover sa City Hall, I apologize na kung na-hurt naman feelings sa iban nga grupo today. I apologize and I'm sorry. I know nga as a public official, words do matter. They tend to shape opinion, they tend to influence behavior, and they encourage actions. So this is a lesson learned sa akon.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Nene de la Liana para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaduso ang pagtukod sa Animal Welfare Desk kag Animal Shelter nga magserbi nga temporary holding facility para sa rescued animals sa kada barangay. Ginaprobahan sa Iloilo City Council sa first reading ang pag-amyenda sa Iloilo City Welfare Ordinance agad mapatuman ang pag-require sa kada barangay nga magtukod sa Animal Welfare Desk kag Animal Shelter. Siya privilege speech sa regular session sa City Council. Ginpahayag ni Councilor Johnny Young ng Animal Welfare Desk ang magabaton sa complaint sa konreklamo na tuhoy sa mga ginaabuso, ginpabayan kag iban pa nga kaso sang animal cruelty sa ila barangay. Samtang ang Animal Shelter naman mangin temporaryo nga pasilidad para sa mga hinuptanan nga na-rescue kon strays nga sa barangay. Ang Animal Shelter man ang mag-facilitate sa adoption programs kag spay and neuter campaign. Suno kay Young, ang manasambit nga mga lihok ang makabi nga solusyon sa pagdamo sang stray sa syudad kag para man sa ikaayong lawas sang publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapatuman sang work from home arrangement ang Department of Agriculture Western Visayas was Marso 13. Inibilang pagsunod sa nangin direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno sa idalom sang ehekutibo nga magpatuman sa mga tikang sa pagkini sang kuryente kag pag-adopt sang 4-day on-site work arrangement. Magapadayon naman ang mga pagsinapol nga nauna na nga na-schedule agad malikawan ang anuman nga disruption sa serbisyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Western Visayas nagrekomenda sa masobra 8,000 nga public school teachers para sa promotion sa idalom sang expanded career progression. Detalye sang balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabos sa masobra 8,000 nga manunudlo sa public schools sa Rehiyon 6 ang narekomenda sa Department of Education Western Visayas para sa promotion sa idalom sang expanded career progression o kon ECP system. Gimpahayag ni Atty. Jessica Sapalo, Head sang Administrative and Services sang DepEd Western Visayas, nga sa masobra 8,000 nga ginsumete sang rehiyon sa Department of Budget and Management, may masobra na sa 4,400 ang may Notice of Organization, Staffing and Compensation Action o KONOSCA, kag may masobra sa 1,900 ang naisyuhan sang appointment. Dugang pa ni Atty. Sapalo nga ang approval sa promotion nagadepende sa tag sa kadibisyon antes inigin pasaka sa regional office nga amo naman ang nag-validate sa mga dokumento antes isumete sa DBM ang listahan. Ang ECP system nagatuy nga pasangka doon ang professional development kag career advancement sa public school teachers pinaagi sa paghatag sa merit-based kag madasig nga career paths nga hindi kinahanglan sang vacancies. Pahayag pa ni Atty. Sapalo nga sang una, ang promotion tubtub teacher 1 to 3 lang, pero subong sarang na makapapromote sa teacher 1 to 7 kag tubtub sa master teacher 4. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hida Ilonggo Job Fair ginhiwat sa Kasarial de Iloilo kadungan sa pagsaulog sa National Women's Month. Detalye sang balita, Janelle Barra. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Kabayan sa pagselebrar sa National Women's Month celebration, naghiwat sang Bida Ilongga Job Fair ang Public Employment Service Office Province sa Kasarial de Iloilo. Ginpangunahan ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas ang pag-abi-abi sa mga partisipante sa programa. Yara sa 25 ka kumpanya nagupod sa aktibidad sa diing ginabanta may masobra 3,200 katrabaho ang gintanyag sa mga kumpanya. Lakip sa mga nag-apply si Joan gikan sa Banwas ang Alimudyan. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo sa iya ginpahayag niya, importante gid nga may trabaho labi na sa karon nga luyag sini makabulig sa iya pamilya. Madamo man nga mga fresh graduate na nag-apply sa trabaho kasubong ni alias Tianjan nga nagpasimpalad sa pag-apply sa BPO company. Nagalaw ang mga partisipante nga mahatagan sa oportunidad nga makatrabaho paagi sa job fair. Sunod naman kay Cynthia Dario, tagpamuno sang peso. Mayaraman sa mga help desk nga ginpahamtang ang pila ka mga ahensya sa gobyerno agon mag-assist sa mga aplikante nga nagaproseso sang dokumento kasubong na lamang sang taga PhilHealth, SSS, Pag-ibig kag DOLE. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 3,500 ka social pensioners and DSWD Field Office 6 Alimudyan nagbaton sang stipend. Detalye sang balita,
Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang stipend ang 3,586 ka senior citizens sa Alimudyan, Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa idalom sang Social Pension Program. Naglabot sa masobra 10 million pesos na stipend ang ginrelease sa mga indigent senior citizens. Kada isa ang nagbaton sa tig 3,000 pesos na stipend para sa first quarter sa 2026. Ang Social Pension Program nagatuyo nga maghatag sang bulanan nga stipend sa mga maluya, masakiton o kon disabled nga wala sang pension o kon permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pila ka nagabiyay nga modernized jeep gin-inspeksyon sang TTMO. Detalye sang balita, Janelle Bacmani. Radyo Pilipinas Report. Nagpatigayon sang random inspection ang mga traffic enforcers ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga nagabiyay nga modernized jeepney sa syudad sang Iloilo. Iniagod man siguro nga nagasunod sa capacity kag malikawan ang overloading sa mga pasahero. Sa bayan sang Locsin Street kagabansin Molo, ginpatigayon ng inspeksyon sa pila ka mga modernized units. Paagi sa inisyatibo mapasiguro suno sa ICTTMO nga mangin matalunsay kag hilway ang biyahe sa mga modernized units. Sa nagligad nga bulan matandaan nga nagpatigayon man sang operasyon ng LTO batok sa mga overloading nga mga jeep. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pasig City naghiwat sang send-off sang Wevra 2026 delegates allowance ang delegasyon gin-release ang LGU. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas Report. Naghiwas ang send-off ceremony ang lokal nga panguluhan sang Pasig City sang delegasyon sini para sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon Wevra AMI 2026. Ginbugusan ang delegasyon sang 545 ka miyembro, lakip na ang mga atleta, coach, trainer kag committee member. Samtang kadungas ang send-off, ginrelease man sang LGU ang masobra sa 1.7 million pesos nga financial assistance sa delegasyon bilang suporta sa ila pagkumpit sa regional meet. Ginpangunahan ni City Mayor Stephen Palmares ang pagpanagtag sang allowance kaupod ang opisyales sang syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Anom ka volcanic earthquake ang nabalhag sang DOST FIVOC sa kanlaon sa makaligad nga 24 oras base sa bulletin naging pagwa Marso 12. Naglabot naman sa 2021 ka tonelada kada adlaw ang sulfur dioxide flux sang bulkan sang Marso 11. Sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ang kanlaon. Radyo Pilipinas News. Summer 2026 ginahandaan na sang Antique. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Ginahandaan na sang probinsya sang Antique ang Semana Santa kag summer vacation. Kadungan sini naghiwat sang interagency coordination meeting ang probinsya para mapasangkad ang pagpatuman sang safety measures ilabi pa sa ginapaabot nga pagsaka sang numero sang turista nga magabakasyon sa summer kag Semana Santa. Suno kay PDRRM Officer Broderick Dain ang ila opisina nagpatuman na sang Integrated Hazard Prevention and Response Program halin Marso tubtob Hunyo agud mapabaskog ang kahandaan sang probinsya sa masako nga tiempo. Ang 5 ka priority hazard nga ginabantayan amo ang extreme heat, drowning incident, wildfires, vehicular crashes kag health emergencies. Nagpaandam ang mga otoridad nga ang kainiton kinalauman nga magapik sa tunga-tunga sang Abril kag Mayo. Nagapanumdum naman ang Office of the Provincial Health Officer nga bantayan ang mga simptomas sa mga heat-related illnesses, kaangay sang heat stroke, ilabi pa sa peak sang summer. Pabaskugon man sang PCG ang ila coastal monitoring, maga-deploy sang personnel sa high-risk areas, magahiwat sang istrikto nga vessel inspections, kag magapatuman sang no life vest, no boarding policy para malikawan ang mga insidente sa baybayon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Standard Time, alas 4:31 sa hapon.
Kagamihan to manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Webes, Marso 12, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.